Hashtag kwentong harot Tuesday na tayo. Pero bago ko mag-start ng aking kwentong karotan, meron akong tanong sa inyong lahat. Ano ang tawag sa malibong na palaka? Eh di pala kang tot. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning. Huwag niyo lang pansinin yun kasi hindi naman nakakatawa yun. So, doon na tayo sa kwentong harot ko. So, this was happened year 2016. I met this guy sa isang party and then there was a conflict. I remember that time sa party. So, we both decided na sa kanila na lang ako matulog. Ayun nga, kinabukasan pagising ko, di ko alam kung nasan ako. So, lumabas ako ng kwarto, nakita ko yung classmate ko na lalaki ng elementary. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo dito? So, tinanong niya din ako, binalik niya sa akin yung tanong, sabi niya sa akin, ikaw, anong ginagawa mo dito at bakit ka nasa kwarto ng kapatid ko? Sabi ko sa sarili ko, sinong kapatid? So, ayun, nakita ko yung lalaki. So, saka siya nagpakilala na taga-probinsya din daw siya sa amin, sa Lubang. And then, kilala niya ako. I don't know him like totally. So 2019, we accidentally met sa Lubang. Summer vacation ata yun. So we became close friends and then let's apprenticeship training somewhere in the southern part of the Philippines ata. Charot! Kasi marino pala siya. So 1 year siya sa barko, naging super close kami, masaya kami. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganung estado ng buhay. So a year after na bumalik siya dito sa Manila, June 2020, everything was changed kasi parang hindi na siya tumawag, hindi na siya nag-message. So hinayaan ko siya. So nung nalaman ko na may girlfriend na siya and then he's with his family na after a year na nasa barko siya, sabi ko sa sarili ko nun, okay, he finally found his missing pieces. So, it's time for me to go find my own. Dapat i-let go ko na siya. And I did. From that kwentong kaharutan, grabe yung lessons and realizations ko. Alam nyo ng mga time na yun, like kung sinisik sa utak ko na, box. Don't worry about the people that God removed from your life. And then, I think the biggest lesson I learned in 2020 from that kaharutan is that no matter how good your heart is, you won't always get good things in return. And nakakaawa lang how we waste so much time on those certain people, tapos sa huli, they only prove that they weren't even worth a second of it. Kaya kayong mga tao, especially all the gays out there, lahat ng mga baklang alien na katulad ko, don't you ever break your own heart trying to be enough for someone. Please. Alam nyo, after nung nangyari, sabi ko ng sarili ko, one day Bax, it will happen. Sabi ko, one day someone will fall in love with me and I don't have to convince him to stay. One day, I will find someone who chooses me and continues to choose me every day. At magpapasalamat ako that this heartbreak happened the way it did. And at this moment, May year 2021, sabi ko sa sarili ko, kapag pala tahimik na ang buhay mo, saka mo lang ma-realize na, tama pala no? Tama pala na lumayo ka sa mga taong ginulo ka lang before. And one day magulat ka lang na hindi mo na hinahanap yung mga taong akala mo dati hindi mo kayang mawala sa buhay mo. Napaka-arte ng ating kwentong Harot Tuesday. So bago ko magpaalam, gusto ko lang sabihin na kung nalulungkot ka, itaas mo lang ang iyong upuan. Cheer up. Bye!